Hola mga kalabada! Magandang araw po sa inyong lahat. Rogelio Tapang here with Laundrypreneur. And today I'm going to share with you a topic na marami pong nagtatanong, no, kasi nalilito sila. Ano daw po ba yung mga iba't ibang laundry services na pwedeng i-offer sa laundry shop? So yung mga first time laundry shop owners, hindi sila masyadong familiar. Ano ba yung differences between the laundry services, right? At even na po yung mga yung mga nag-ooperate na, meron pa rin po akong nare-receive na mga questions sa kanila na nako-confuse sila dun sa mga iba't ibang services na pwede nilang i-offer sa kanilang laundry shop. And today I'm going to share with you the differences between laundry services at ito po hopefully would enlighten you, no, at mapalinaw ng mabuti ano nga ba ang iba't ibang laundry services. Well, there are four basic laundry services na ino-offer po sa mga laundry shops dito sa Pilipinas, no? Number one would be service, number two would be the drop-off service, number three, full service, right? So ito po mga pag-uusapan natin, itong apat na to. Sisimulan po natin with self-service, right? Or yung tinatawag na DIY. Well, as you can see, medyo self-explanatory naman po itong service na to wherein the customers actually walks in our shop, di ba? At they will pay for the washer and the dryer. So it's like renting the machine. Uupa lang po yung ating customer. And of course, DIY na siya. So the customer do it himself or herself. Siya na yung mag-load, siya na yung mag-unload, mag-fold, mag-pack, right? Ang maganda dito, advantage sa atin, hindi na natin kailangan mag-exert ng effort to provide this service. Ang kailangan natin mag-provide ng washer and dryer. Alright? So once we have an available machine na pwedeng gamitin ni customer, yun na. That's our responsibility. No? Mag-aano lang tayo, mag-a-assist na lang tayo as needed. Pero the labor on how to do the laundry, siya na ang bahala. And of course, I always tell my laundry shop clients na kailangan din po nating ine-educate ang ating mga customers. Kasi yan po mga nagiging dahilan kung bakit minsan hindi nagtatagal yung mga machines or nasisira kaagad because hindi po siya properly used by our self-service customers. And of course, the answer to that problem is i-educate po natin, turuan po natin ang ating mga customers on how to use the machines properly. No? Yun na lang pong simpleng loading. Gaano ba karami talaga ang dapat na i-load, right? Yung pong supplies, gaano karaming supplies ba talaga dapat? Anong klase ng supplies ba dapat? Ang mga bagay na ito dapat po tinuturo natin sa kanila. And the good news is, once they have learned, alam nyo, natututo naman eh. At habang lumalakad ang panahon, once they have learned how to use the machines, hindi nyo na ituturo in the future. Pero responsibility po nating ituro yan so that they will use the machines properly at maging mahaba ang buhay ng machines natin. Right? And then of course, number four, optionally, the customer buys supplies from the shop, detergent, Fabcon, bleach, pwedeng bibili sa inyo o yung iba nagsa-self-service may dala na. So kung may dala na sila, of course, they can use their own supplies. On the other hand, kung wala silang dala, you can offer your supplies. And lagi ko nga pong tips sa pagbibigay or pagbebenta ng supplies sa customer, make sure meron kayong dalawang options. Number one would be the branded chemicals and the other would be the commercial chemicals. So ano po bang difference? Yung branded, ito po yung mga nakikita nating mga brands sa grocery like Ariel, Surf, Tide, etc. At yun naman po mga commercial, ito po yung nabibili natin ng wholesale na malalaking mga bote mula sa mga commercial chemical suppliers. Doon tayo kukuha sa kanila. Now, ang difference po kasi nun, mas mura yung ating cost pagdating sa commercial laundry chemicals versus sa branded. Let's say, for example, ang branded, bibili mo ng 12 pesos sa grocery,
ibebenta mo ng 15, 17 sa shop mo, 15, 16, 17, right? Pero yung commercial laundry chemicals, pagka tinarya-tarya mo yan, let's say 100 ml, ang cost lang noon between 6 to 8 pesos. So napakaliit po no ano, tapos bebenta mo pa rin. Let's say hindi mo naman bebenta ng 15, 17 katulad ng mga branded, but even if you sell it for only let's say 12 or 13 or 14 pesos, mas mura ng konti, pero mas malaki po ang tubo nyo. Okay, tip ko po sa inyo yan. So please make sure pagdating sa supplies, meron kayong both branded and commercial laundry chemicals. Okay? So self-service, yan po yung una. In fact, this is also the least expensive laundry service. Kasi syempre, di ba, sa kanila na yung labor eh. Sila na nga maglo-load, unload, magpo-fold, magpapack. So, yun lang naman ang pinrovide natin. So, ito ang pinakamura. So, you just put a price on the washer and the dryer. And ako, usually, ang tip ko din dito, pag nilagay nyo sa price list nyo, i-package nyo na. Magkano yung washer, magkano yung dryer for, let's say, 8 kilograms of laundry, i-package price nyo na. Huwag nyo nang isa-isahin sa kanila, ma'am, ang washer po ganito, ang dryer po ganito, for 8 kilograms of laundry. I-add up nyo na yung cost at yun na po ang ibigay nyo sa kanilang presyo. Alright? So, importante pa, parang hindi na nalilito. Kasi na-experience ko po, nalilito yung mga ibang customers pag sinabi pa natin, ma'am, ito po yung washer price, ito po yung dryer price, tapos i-add mo pa, wag na, i-add mo na. And then just tell the customer for every 8 kilograms self-service, ito. Okay? And then optional add-on yung mga supplies kung wala silang dala. Alright? So, yan po ang self-service laundry or DIY. Ano po yung susunod? Drop-off service naman. Ito naman po, magwo-walk-in si customer sa shop natin and then iiwan niya yung laundry items niya sa atin para tayo na ang maglaba. That's why it's called drop-off kasi drop off nila yung laundry nila sa atin. Alam nyo, itong drop-off service para lang din tong self-service except hindi sila yung maglalaba. So instead of them doing it, tayo ang gagawa niyan para sa kanila. They also pay for the washer and the dryer na gagamitin para dun sa kanilang items, no? And at the same time, babayad sila ng drop-off service fee per washer. Okay, so sa washer na, kung how many washers yung ginamit, may drop-off service fee, covered na rin yung labor natin sa pag-load and load sa dryer. Pero bilangin mo lang yung washer. So for example, kung ang drop-off service fee mo sa shop ay 35 pesos or 40 or 45 pesos, no? I-add on mo lang yun doon sa number of washers and dryers na gagamitin niya. So for example, 8 kilograms, gagamit siya ng isang washer, tapos 40 minutes sa dryer, magkano yun? Total mo na. And then, idagdag mo na yung drop-off service fee, which is, let's say, 35 pesos per washer, di ba? So, dagdag mo na yan, package mo na ulit. So, yung drop-off service charge mo, kumpleto na siya. So, when we charge the drop-off service, ang kasama doon, yung loading natin, unloading, folding, and packaging natin sa kanilang laundry, right? So, hindi na silang gagawa, tayo na ang gagawa nun. Alright? And so, that is drop-off services. And also, remember, the customer will come back after you finish the laundry. Babalikan na lang yan. Okay? Now, here's another tip sa pag-pick up ng mga laundry ng customers. So, I mean, when they come back to pick up their laundry, better po na tayo ang nagsasabi sa customer. Please take note, i-take note nyo po to. Tayo ang nagsasabi sa customer kung kailan sila dapat bumalik para pick upin ang kanilang laundry. Wag na wag nyo pong sasabihin or itatanong sa kanila kung kailan nila kailangan or kailan nila gustong ma-pick up ang laundry. You know why? Because ang mga customers, pag tinanong mo, ma'am, kailan niyo po gustong makuha ang laundry? Ay, mamayang hapon na, di ba? Or kaya, pwede ba in 2 hours? Ganyan ang sagot nila, di ba? Di ba, stressful po yun because if you cannot deliver at the time na gusto ni customer, eh di ano sasabihin mo, ay naku ma'am, hindi po pwede.
bukas na po ito ng hapon makukuha, right? So, bakit pa kayo magkakaroon ng gano'n, paikot-ikot pa kayo? So, huwag mo nang itanong sa kanya kung kailan niya gusto kunin. Sabihin mo na sa kanya kung kailan niya pwedeng kunin ang laundry. Total, kabisado mo naman kung gaano kahaba ang pinipila mo, gaano kahaba ang pila sa mga pinoprocess mo. So therefore, you should be able to estimate kung kailan matatapos yung item niya. Of course, first come, first served basis lang naman tayo. So kung mahaba ang pila, medyo magtatagal bago niya ma-pick up ang kanyang laundry. Agree? So don't ask them when they want to pick it up. Tell them when it's ready. And of course, kailangan tama ang estimate mo and hopefully walang masamang nangyari sa shop na nawala ng kuryente, nawala ng tubig, nag-stop ang operation at hindi mo nakuha. Because if that happens, hindi mo rin matatapos at the given time, right? Pag gano'n naman, ang tip ko sa inyo, please message, call, inform the customer kung anong nangyari at nagkaroon ng delay so that they will not come to your shop at the time na hindi pa naman ready ang kanilang laundry. And yet they're coming back kasi yun ang una mong sinabi sa kanila na pwede nang makuha ang kanilang laundry. Right? So please tell them when they can pick up. Pag may delays, message them na may delays so you can adjust the pickup time. Alright? Now, I'm sharing this kasi sa totoo lang po, parang sounds common sense naman, di ba? Pero in reality, the problem with common sense is that it's not common. So, marami po mga operator, tinatanong pa rin, ma'am, kailan niyo po gustong kunin? Huwag niyo na itanong. Sabihin niyo na lang, ma'am, makukuha niyo po ito bukas ng umaga, makukuha niyo bukas ng hapon. Ay, ma'am, sa the following day na po ito. After tomorrow or whatever is the time na pwede nilang pick up. Okay, so that's a tip for you. Sana po i-take note nyo at i-practice. So dalawa na, self-service and drop-off service. The third type is yung full service. Nako, dito na po nagkakalituhan. Di ba yung drop-off service at saka yung full service? Pareho lang yun, hindi po pareho yun. Okay, ang full service po, customers walk in again, no? Pumupunta sila sa atin, then they drop off their laundry, parang drop off. Pero remember, we need to assess the laundry items. Okay? Actually, ginagawa din niya sa drop off laundry. I-assess mo yung laundry nila so that you can suggest kung anong full service laundry ang kailangan ng mga damit ni customer. Or sometimes, si customer mismo nagre-request. So, ano-ano ang mga example nito? So, halimbawa, in-assess mo o kaya ni-request ni customer, pwede ba babad muna yung damit? O yun, may mga ganun, di ba? Yung pre-soaking or babad muna bago i-washer. Okay? So, yung mga ganyang request, that's a full service laundry na may additional fee po yan. Okay? Hindi po yan libre. Marami po tayong mga laundry shop owners, akala nila, ay may mantsa yung damit ni customer, kusutin ko na lang, ay hindi makuha sa kusot, ibabad ko na muna. Alam po ninyo, lahat ng efforts na yon, additional service fees po dapat yan. Otherwise, if you're giving it away, nag-exert kayo ng effort, nag-exert kayo ng resources, no? Like water and some detergent perhaps, no? Nalulugi kayo. Right? Think about it. So this is an additional service na dapat may extra charge. No? So pre-soaking or babad muna pag kailangan. Pag nakita nyo na yung laundry nila hindi malilinis kung hindi bababad or kaya nire-request nila, then you have a price list of this full service laundry. Okay, so isa yan. Pangalawa, may mga damit na hindi dapat pinapasok sa washer. It's either requested by the customer, oy, wag mo i-washer yan, i-hand wash mo yan. Yun ang susunod. So hand washing is another full service laundry. So what does that mean? It means that kakamayin mo yung kanilang item. Right? Now, again, may mga ibang owners, operators, alam mo yung thinking nila, I'm providing goodwill sa aking mga customer para sa akin sila bumalik kasi talaga namang binababad ko pa at kinakamay ko pa yan bago ko ilagay sa washer. Good! Pero remember, you have to charge extra for all of that.
No? Why? Because if you don't, again, you will be exerting effort, time, and other resources para ibigay yun sa customer, and that is cost. Cost yan. At kung kayo ay nagninegosyo ng maayos, hindi po nyo dapat pinamibigay ang mga services nyo. Basta may ginawa kayo na para sa customer, you have to tell the customer na, ma'am, gagawin ko po ito and I will be adding an additional fee of X amount. Kung magkano man po yung additional na yan. Number 3 would be the spot stain removal. Ayan. So, di ba pagka ating inassess yung kanilang laundry, ano mapansin? Oy, ma'am, meron palang mancha. O kaya si customer mismo magsasabi sa'yo, sir, may mancha yan. Pwede po bang matanggal? No? So, titignan mo yung mancha, i-assess mo yung mancha, and if you believe kaya namang matanggal, no? May process ka na susundin para matanggal, may chemicals kang gagamitin para matanggal, additional service fees na naman yan. Okay, may mga nakikita po ako mga laundry shop operators, inililibre na naman ang mga ganitong maliliit na bagay daw. No? According to them, maliit na bagay. But guess what? Kung 10 customer ang gagawan mo niyan, ubus oras mo. At kung gumagamit ka ng chemical para tanggalin yung stain na yan at 10 piraso yan, iba-ibang, sabihin natin iba-ibang customer. Ubus oras mo, ubus yung chemical na ginagamit mo, ubus ang lakas mo, walang bayad. Diba? So, yan po yung sinasabi natin that you have to charge for stain removal services. Number 4, fur removal. Naku, usong-usong ngayon po ito. Dumadami ang mga fur parents. Dumadami ang mga fur babies. So, therefore, yung mga balahibo na mga pets ng ating mga customer, marami po nag-i-stick sa kanila mga damit. Diba? Lalo na yung mga mahilig yumakap sa mga pets nila, kasama pang matulog ang mga pets nila. Natural, ang mga balahibo ng mga pets na yan. Sasabihin ko sana yung mga hayop. Which is true, hayop naman talaga yung mga yan. No? So, yung mga pets na yan, natural, lumilipat po sa damit, lumilipat po sa mga bed sheets, lumilipat po sa mga gamit na pinalalabhan sa atin ng ating mga customers. And pag nakita mong, ay, nako, ang dami, you have to offer the service. No? Kasi yung iba, again, nililibre na naman. Eh, ano ba mawawala sa iyo? Mawawala sa iyo oras, pagod, di ba? Minsan kailangan pa bumili nung anong tawag doon, pantanggal ng lint o lint remover or bibili ka pa ng masking tape or magbabacuum ka pa. Naku, ang daming mga pwedeng gagawin para matanggal yan. Yes. And all of that effort, all of those resources, all of the time, kailangan po may charge kay customer. So you have to tell the customer. Ngayon sabihin nyo, sir, kasi yung mga ibang customer parang ina-assume nila gagawin na lang natin yung part of the service. Well, hindi totoo yun. No? Hindi totoo na part of the service yun. And you have to tell them. Kasi kung yun ang nasa isip nila, you have to educate them. You have to clarify to them, ma'am, ito po mga fur na to, ang dami po lahat ng items nyo may fur. We will have to do an extra charge of for fur removal para po matanggal natin yung mga balahibo bago po natin i-wash sa ating washer. Right? So that's how you do it. You tell them that there's an extra fee for that. Ngayon, pag sabihin nila, ay, ganun ba? Hindi ba libre na yun? Ay, ma'am, hindi po siya kasama dun sa ating laundry fee or basic laundry, which is yung self-service or drop-off or yan, di ba? So, sasabihin mo, i-explain mo lang, papaliwanag mo lang maayos. At ang suggestion ko pa nga, nakalagay dun sa price list nyo. Oh, please magawa kayo ng malaking billboard. Hindi mo billboard. Malaking poster or banner sa loob ng shop ninyo na nakalagay lahat ang inyong services. From self-service, drop-off service, full service, di ba? Lagay nyo po lahat dyan para merong reference. Para pag sinabi nyo, ma'am, opo, ito yan sa listahan for removal service, spot stain removal service, hand wash service, pre-soaking service. Diba? So, ganyan po ang pag-charge. Now, again, maraming mga laundry shop umiiyak kasi daw nalulugi sila, nauubos oras nila, nauubos ang ibang resources nila dahil hindi sila kumikita doon sa mga services na yan. Pinamimigay lang nila. So please don't do that. Okay? Kung kayo po ay gusto maging profitable laundry shop,
charge them the full service fees. And then of course, ang pinakahuli, yung pressing. No? Of course, yung pressing services, kasama po yan sa full service. So kung halimbawa, meron silang mga uniforms, ay i-offer nyo po. I-offer nyo ang pressing services. Kasi malaking bagay po yan at malaki rin po ang kikitain nyo dyan if you charge correctly. Okay? So yan po yung pressing services. So tatlo na po, self-service, drop-off, full service, at ang pinakahuli po, pick-up and delivery service. Okay, so ito po nakikita natin karaniwan na nilalagay ng ating mga competitor o ng mga ibang laundry shop, free laundry pick-up and delivery service. Di ba po? Baka kayo rin po naglalagay kayo ng free pick-up and delivery service. The question is, free ba talaga siya? Of course, the answer is no, hindi po siya free. Okay, I'll tell you more about bakit siya naging free mamaya. Okay, pero i-outline muna natin ano ba yung laundry pickup and delivery service. So basically, we pick up customer laundry from their house. Pupuntahan natin, pick upin natin. We process the laundry in our shop. Katulad lang din ng drop-off service pero tayo pumick up sa bahay, dinala sa shop, and then we process. So therefore, magbabayad din si customer ng parang meron din siyang washer, dryer, and drop-off charges. No? Pati yung mga supplies, sasama mo na dun sa package price mo. Okay, package price. And then optional with full service laundry if needed. So plus pa kung kailangan ibabad, kailangan tanggalin na stain, for removal, no? Lahat yan. Kailangan makikita, masasabi mo na kay customer at the start. And then we deliver to customer house finished laundry. Meaning, pagtapos na po, tayo rin po ang magdadala sa bahay nila. Di ba? Tayo ang kumuha sa bahay nila, tayo rin po ang magdadala pabalik sa bahay nila. Hindi po pipick upin ni customer yan sa shop natin. Tayo mismo ang pupunta sa kanila to deliver the laundry. Now remember, most expensive rate po ang pick-up and delivery service. Why? Because you have to add in the transportation and labor costs needed to be included in the service. So, yan na po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi po siya free. Pero bakit ganun, Rohel? Nakalagay sa mga laundry shops, free laundry pickup and delivery, right? Marketing strategy lang po yan. So, para makahatak ng mga magpapapick up ng laundry. And as I mentioned, mas mahal po ang rate sa laundry pickup delivery service as compared kung sila ay magda-drop off or kaya ay magse-self-service sa ating shop. So, magkakaiba po rates. No? Ngayon, sabihin nyo, paano yan, Roel? Yung mga pick up and delivery customers ko, pag nalaman nila na mas mura pala ang drop-off service o kaya pag sinelf-service nila sa shop, paano yan? O di sasabihin mo, di i-drop off nyo o kaya i-self-service nyo. Kasi nga po, mas mura naman talaga yun. The reason na mas mahal po yung laundry pick up and delivery is because of the added cost on our part sa transportation and sa labor to pick up and deliver your item. So, yun po yung reason behind that. Okay, so that's the explanation. But based on my many years of experience sa laundry, hindi naman po tinatanong pa ni customer, bakit ang mahal-mahal ng laundry pick up compared sa drop-off? Hindi na po namin pinag-uusapan yan. In fact, marami nga pong mga customers na nagda-drop off ang eventually nagsasabi sa amin, pwede ba i-pick up nyo na lang? And of course, when they ask for pick-up delivery service, sinasabi rin namin, nakalagay din dun sa service menu namin, ma'am, ito po ang rate pag pick-up and delivery service per 8 kilograms. No? So pag nakita nila, mas mahal pala. Yes, ma'am. Sige, okay lang sa akin. Pick up and delivery na lang ako para hindi na ako naabala pumupunta sa shop. Of course, we accept that and we go for it. Diba? We pick up and deliver their laundry. Alam na nila, aware na sila that it's a little bit more pricier, more expensive if they prefer that service. Okay? So, yung free laundry pick up and delivery, ano lang po yan, katang isip lang po yan. Dahil in reality, meron talagang additional cost and therefore a higher rate charged to the customers. Okay? So, yan na po ang ating laundry different services po sa laundry shop, no?
So from self-service, do-it-yourself, ay drop-off, tapos full service, and of course, yung laundry pickup delivery service. So lahat po yan, please remember, iba-ibang services, iba-ibang charges. Ang tip ko, i-package nyo na po yung mga prices para hindi na nalilito si customer. Okay? So pagsama-samahin nyo na lahat. Okay? So with that, sana po ay ma-invite ko po kayo. Sana po ay mag-subscribe kayo sa Laundrypreneur. If this is the first time you're watching this Laundrypreneur TV, meron din po tayo sa Facebook, facebook.com/laundrypreneur. Pakihanap lang po. And please like and follow us in Facebook. And of course, kung ito po ay pinapanood nyo sa YouTube, nandito po kayo sa channel, please go to my channel at Laundrypreneur TV sa YouTube and please subscribe and hit the notification button or bell para po ma-inform kayo sa mga bagong videos po natin upcoming. Okay? And of course, meron po akong i-share sa inyo yung pong ating Laundry Business Owner Steps to Success Guide e-book. Yan, meron po akong sinulat na e-book just for laundry shop owners o yung mga gustong magkaroon ng laundry shop. Dahil dito po sa libro na to, I talk about setting up your professional laundry shop, how to find the right location, how to design your shop, working with the right contractor, and selecting good machines. Kompleto po yan. Kung kayo po ay magsiset-up, kayo ay nag-iisip palang pumasok sa business na to, nandiyan po sa ating Laundry Business Owner Steps to Success or Laundry Boss Guide e-book ang kailangan niyong information. At hindi lang yon, meron din pong starting up your laundry shop. Dito po pag-usapan natin paano kayo makakapag-recruit, makakapag-hire, makakapag-interview ng tamang empleyado. Kasi alam nyo, pagka mali ang employee or staff nyo, problema sa shop, right? So how to do that, meron na po akong nilagay dyan sa libro na yan. Putting in place a standard operating procedure o tinatawag na SOP. Alam nyo, pag tayo nagbukas ng negosyo, kailangan may standard operating procedure para po pare-pareho ang galaw, ang kilos, ang gawa natin at ng ating mga tao. Pare-pareho po tayo ng procedure sa shop, right? This makes it a lot easier to supervise and manage and of course to do yung performance evaluation para malaman nyo if they're doing good or not if you have a standard operating procedure. Nilagay ko na rin po sa libro na yan kung anong kailangan nyo include, ano mga kailangan nyo lagyan ng standards sa inyong shop. So, get the guide e-book at nandyan na po yan. And of course, yung sustaining your laundry shop. Natural, hindi lang naman po pag-set up, pag-start up, kailangan may sustaining din po tayo. Selling and marketing your services, leading your team, instituting auditing procedures. Napaka-importante po ng mga bagay na ito na dapat meron sa shop nyo para magtagal ang shop, para masustain ang ating operations. Leading your team is una muna, selling and marketing your services, very important. Tuloy-tuloy po ang pagpapakilala natin sa ating market. Kahit matagal na tayo dyan sa location na yan, marami pa rin po mga tao sa kapitbahayan natin na hindi pa po tayo kilala. Kailangan natin patuloy na magpakilala sa kanila, introduce ourselves, attract them to go to the shop, and avail of our services. Continuous po yan. Tuloy-tuloy habang open ang shop. And then leading your team, very important. Kailangan po regularly, nagkikita-kita kayo ng inyong mga staff so that you can inspire them, motivate them, give them the right way of doing things, right? Because if you don't do that, who will? And if they feel bad, if they feel frustrated sa trabaho nila, magre-reflect po yan sa service nila sa ating mga customers. Bad customer service will lead to complaints, di ba? And ayaw natin yung sakit ng ulo. May iwasan po yan if you lead your team. Sinulat ko na rin po sa libro kung ano yung mga tips and techniques, do's and don'ts na dapat yung gawin para ma-lead ang team ninyo properly. And finally, instituting auditing procedures. Ito naman po ay para malaman nyo kung gaano karaming beses ginamit ang machine sa isang buong maghapon so that you can compare with sales report kung tugma ba yung machine use versus sales paid, no? Or paid service. Okay, so para pag-compare nyo,
malaman nyo, ma-audit nyo kung tama ba at baka ginagamit ang machine ng hindi natin alam at nakakasingil ang ating mga employees and operators nang hindi na pumapasok sa ating cashier. Alright? So, importante po yan. Auditing procedures. And tinuro ko na rin po sa libro na yan, nakalagay na, naka-outline na kung ano ang inyong mga steps na gagawin. Alright? And, of course, you can, there's more. There's more. May bonus materials po kayo bibigay sa inyo kasama ng ebook. So the ebook is a soft copy, email ko sa inyo yan. Plus, may dalawa pa akong files na padadala sa inyo. Libre. Libre. Una yung site inspection checklist form and second would be the simplified feasibility study template. So yung site inspection checklist form, kung kayo po ay naghahanap ng pwesto pa or kaya gusto nyo pa mag-expand at gusto nyo humanap ng bagong pwesto, you can use this form to check out the location. At pagka maganda po ang resulta, after you have evaluated with this form, abay, go and get that location and set up your shop in that space. Okay, so meron na po tayo niyan. Libre po yan, bibigay ko na sa inyo if you get the ebook. And also, meron po tayong Excel file na Simplified Feasibility Study Template. Makita nyo to, kung marunong kayo mag-Excel, this is an Excel file. Meron lang po mga highlighted yellow cells dyan, o yung mga box na yellow. Papalitan nyo lang po yan ng mga figures na appropriate sa inyo. Depende po kasi yan sa location, anong size ng location, ilang machines ang ilalagay, etc. Ilagay nyo po dyan sa template na yan. Automatic po, computein po yung income and expenses and the return of investment in that location. So pag nalaman nyo na yan, 1.5 year lang pala, 2 years lang pala dito sa location na to, then it will help you decide if that is the good location for you. Okay, so lahat po yan libre, makukuha nyo sa Laundry Business Owner Steps to Success Guide ebook at laundrypreneur.com. Pag pumunta po kayo dyan sa website ko, makita nyo po everything about our services. Plus, of course, you can buy the Laundry Business Owner Steps to Success Guidebook dyan po sa website for a regular price of 1,500. Okay, 1,500. Pag dumiretso po kayo dyan sa website. But wait, there's more. Thank you po sa inyo for watching the video. Kung nakarating kayo dito sa point na to, meron akong thank you para sa inyo. And that is thanks for watching bonus. That was dahil nanood kayo, nakarating kayo dito, I'll give you a 50% discount if you directly order the book to me. Okay, from me, sorry. Directly order the book directly from me for only 750 pesos for the ebook plus the bonus files i-email ko sa inyo. So 3 files po yan i-email ko sa inyo for only 750 pesos. Ang gagawin nyo lang directly i-Gcash nyo sa akin at 0917-180-0380. Gcash nyo lang. And then, message me sa facebook.com/laundrypreneur. Di ba? Meron doon message. So just click on the message button and send me a message. Isama niyo po yung proof of payment nyo. And once I receive and confirm the payment, i-email ko na kagad sa inyo yung inyong ebook, the Laundry Boss ebook, the location checklist, and of course, the feasibility study. Email ko lahat sa inyo. Okay? Instantly. Or you can also Viber me kung mas convenient sa inyo. Viber 0998-545-0721. And that's it. So sana po ay nagustuhan ninyo at marami po kayong natutunan dito sa ating discussion today. So please feel free to comment, ask questions, and of course, share the information. Ang aking pong mission sa Laundrypreneur is to help you become a successful laundry shop owner. Okay? And so, magtulungan po tayo. Hindi naman po ako perfect and I know everything. But with your sharing and with my sharing, with the info you know, the knowledge you know, and the knowledge I know, pagsama-samahin po natin yan, mas marami tayong matututunan. So again, mga kalabada, maraming salamat for joining me today. And I hope to see you in our next
videos. So, tuloy-tuloy lang po, Laundrypreneur sa Facebook, Laundrypreneur TV dito sa YouTube, or you can go also to TikTok. Ang pangalan ko naman po doon, The Laundry Boss. Okay, The Laundry Boss sa TikTok. So, yan po ang mga pwede nyong masundan online, so you can keep in touch with Laundrypreneur. So with that, maraming salamat po. Magandang araw sa inyo, mga kalabada.